Okay, ang atong ika-upat nga topic is fruitfulness, no? Level 4. So gikan sa first nato nga topic about sa discipleship, di ba? Asa na makita sa pulong nga nag-ingon na you are my disciple kung magmabungahon ka. Asa gali na siya? Nana siya diri no nga nag-ingon nga if you are my disciple if you bear much fruit. Nana sa siya diyan. Kasi nakakita na. Hindi mo asa to siya nga passage. So, nana siya no. So actually, from kita ninyo no unsay kanang dagan bitaw sa atong teaching gikan sa disciple. Sa to pa sa pagkatinunan, dayon ito na nato to sa tong pagkatinunan gyud. Tapos pagkahuman ana katong gitawag nato og Christian commitment no or messianic commitment. So kinahanglan di ay nga dili lang kay tinunan ta, naagid pud tay commitment. Kanang pagkomitter sa tong kagalingon or pagdedicate. Then ang next nga topic sa sulod ana nga topic is stewardship, di ba? So pagkapinialan. Dayon, sa atong pagkapinialan, mudangat gyud siya sa pagkamabungahon. So notice ninyo ang sequence sa mga pagtulunan. Kinahanglan nga dili day kay tinunan ka, disciple ka nya dili ka mabungahon, no? So dili na pwede. Kinahanglan tinunan ka na kay commitment, nasaligan ka o nagmabungahon ka. So isa ni siya nga kinahanglan sa tuwa. Di ba notice ninyo pod nga sa atong pagtulunan from level 1, level 3 naman ni siya. So 15:8 di ay. Okay, no? John 8:31, no? 15:8. Okay, so manaingon diha no 15:8. Okay. So notice ninyo na nga gikan sa level 1 to level 2 mo magyud na siya mga topic para sa mga believers. So ang usa ka tinud-an moagi man gyud pud ana. Dayon kung ang believer dili siya makapadayon diha siya taman. So kato ra pong bahina ang iyang kinabuhion, dayon di man ginya kaya nang mahimong tinun-an sa Elohim. So pwede gyapon siya makaambit og reward kung katong mga nagpadayon nga nahimong disciple follower, nahimong worker, niuyo na lang siya. No, nitabang na lang siya, wa siya mo ingon despise o pud siya ingon mo reject or ni reject. So kining level 3 no naa gyud ni siya padulngan. Dili ra bitaw kay sige lang tagtigo mo ni atong himo niya, wala gyud tay goal. So kani mo kung atong pagka tanong diya sa maayong yuta, expected jud ta nga naa gyud tay abot. Di ba? So klaro ba na? Okay. So morning on diri fruitfulness o pagkamabungahon. Dayon, what is fruitfulness? Unsa ning pagkamabungahon? According pa sa John 15:16, a command for all chosen. Okay, pakibasa daw ko. Okay, common man gyud nga verse. Dayon, ang uban ani mali-gali lang pagsabot. Okay, unsa ni siya pasabot ani? John 15:16. Kamu wala pipili kanako, apan ako ang mipili kaninyo. Kung itulog kaninyo, aron kamo gayon mga tuo mga o aron ang inyong bunga magpabilin kayo. Aron ang bisan unsa nga inyong pangayoon samahan diha sa ngalan siya mahatag ini kaninyo. Okay. So notice ninyo di ba formiro na ay call, no? Dayon pagkahuman sa dihang response ka sa call nahimo kang chosen, pilian ka. So dili lang kaya taman kinahanglan moabot gyud ka sa pagka faithful, di ba? Katong nakiguban ni Rabon Yeshua are called, chosen and faithful. Sa ato pa day ingon diri a command for all chosen. So dili ada kay tinawag ra ka, napili na ka. So dito na ka sa second step. So mo ni karon atong goal kay napilian naman ka, kinahanglan sa imong pagkapinili mo end gyud ka og faithfulness. Kinahanglan mohuman gyud ang imong lumba sa dagan nga nagmatinud-anon ta diha sa Elohim. So nakuha na to. Dili ra kay dili ra ko brad sakto ni akong pagkatinawag brad okay na ni sa kuha. So diha ra ka taman. So pagkasayang daghan pag iuntag opportunities, privileges ngay hatang ang Elohim sa tuwa para nga pag uli nato dito sa iyang gingharian ay punong-puno gyud ta sa panalangin. Grabe gyud pagka mabungahon. Grabe gyud ang imong napundar nga bahandi. Amen ta na. So nito uta nga kining atong gihimo diri preparation ni siya for eternal life o preparation ni siya sa pagpundo nato bahandi. Amen ba ta? Okay, so muna no, ang si Rabon Yeshua wala ta magpili niya kundi siya nagpili nato. Okay, gipili ta niya. Okay. Unsa yang tuyo? That you should go and bear fruit. Okay, so muna ingon diri nga you did not choose me but I chose you and appointed you that you should go. Sa ato paigsuon, di ba? Mayong galit ta og go. Ato naman ning na-discuss atong topic, di ba? Before ta mo go, yung katong pyramiding bitaw sa food, sa galit to? Ang pyramiding sa kalibutan, sa galit sa pyramid sa kalibutan sa food? Go, grow, glow. Worldly ni nga standard. Mali na. Sa Elohim lahi, kinahanglan sa kang mo grow. Okay, no? Mutubo sa ka dayon mahimo glow, mudanag ka
dayon aya ka maka go. Oh, di ba? That you should go. Sa ato pa, di ka palakon ni Rabon ni Yeshua o wala gyud ka ka-grow. Di po ka pwedeng mulakaw, guwa po ka dan aglow. Oh, muna ingon niya diri ha. That you should go and bear fruit. Sa ato pa di ay, kung nitubo na ka, nakadanag na ka, so ready na ka mo go, ready na ka mubunga. So nasabtan nato. Dili kay bago pagaling na dasig, pipila lang ka mo teachings, diretso dayon, larga, la, anang yaw dayon kay muna ingon nga, kinahanglan magbabungahon ta. Dili na mo nga bunga kanang kalag. Na, di ba nag-ingon di that you should go and bear fruit. Unsa nang fruit? Daghan isa ra. Ha? Oh, that you should go and bear fruit. Okay, mindalag fruit. Unang gi-require ni Rabon Yeshua, isa lang ka fruit. Nag-ingon ba siya that you should go and bear fruits? Sa Bisaya, brad, klaro, di ba? Unsa may gingon sa Bisaya? Oh. Kamu na pili kanako, apan ako pili kaninyo, gitulog kaninyo, aron kamo kayon mga to mamunga, ug aron ang inyong bunga magpabilin kayo. Nag-ingon ba mga bunga? Ang inyong bunga. O sa English ani, that you should go and bear fruit. Okay, so fruit. So una niyang gipangita is kinahanglan naa kay bunga fruit. Okay, nya ngano man lagi ingon diri kuyaran nga fruits, a Messianic or Christian must be daghan man lagi. Starting na siya. Ha? So kani nga bunga, dili ni siya ingon nga sa imong paglakaw-lakaw kanang nakakabig kag daghan. Mao man ni konsepto sa uban nga kinahanglan mo lakaw ta kay aron makabunga ta og kalag. Dili na mao. Ha? Kani nga fruit tungod kay ni grow man ka, no? Ni danag man ka, dayon gi-exercise na nimo, nakalakaw na ka, so expected nga mobunga ka og fruit. Kinsa na nga fruit? Di ba kinsa maning word? Mo ni siya si Yeshua. Okay. So natural ka ang word nga napuga sa maayong yuta, si Yeshua man na, so expected nga kani nga pulong mubunga diha kang Yeshua. O sa to pa, bunga ni mo ni gipangita ni Aba Elohim nga si Yeshua namunga sa atong kinabuhi. O namunga na ba si Yeshua sa atong kinabuhi? Mo day na ingon niya diri, ha? Fruit that remain. Okay, unsay imo day yang ingon? That you should go and bear fruit and that your fruit should remain. Pasabot di ay, si Yeshua, mubunga nato og magpabilin kaniya. So mo na ingon diri, nga and whatever you ask the Father in my name, He may give you. Okay. So the question is, sige kag pangayo sa Elohim, unya wa gyud ka naghahi. The question is, nagtubo na ba ka? Ni-grow na ba ka? Ha? Dako na gyud ka pagtubo. Danaag na ba ka? O man pa man, ngit-ngit pa imong kinabuhi. Nitaas lang imong kahibalo, pero sa tinud anay wa gyud ka katubo ug wa gyud ka kadanag. Nya ikatulo, So gi-exercise na nga mulakaw na ka. Ya karon, wa pa man ka katubo, wa pagi ka kadanag, wa pagi ka kalakaw, sige kag pangayo, nya tingal ka, nganong wala may tubag akong pangayo? Kahit bagsak ka ani. Questionable. So makaingon din kag tinuod bagi ka na ingon sa pulong no nga kung magpabilin tan niya, tagaan tan niya nga tutulo wa pa man gud tagain ni Abaylim. So wala ka kasusis imong kagalingon. Did you grow? Did you glow? O nakalakaw na ba ka? O so mo na yung mga puntos igsuon. Okay, so nasabtan na to. Ebon pa man, kay nguntag kanang sa araw wa gina matumas akong kinabuhi. Kay ngano, wala ko kakamit sa requirements. Wa gyud ka-grow. Di ba sa atong new life in Yeshua, ikaduha dito nga will niya is grow up and be saved. So lang, mutubo gyud ta. Unsa may timaylan sa pagtubo be? Ang tinuod nga nagtubo igsuon inanin nitong pattern nato. From unbeliever to believer. From believer to follower. Nato pa sa imong pagka-follower, nagadanag na ka. Ato lang sa 1 and 2 nga level, growing to nimo. Pagka level 3 nimo, glow na ka, gadanag na ka. Level 3 to 5, glowing na nimo pagdanag sa imuha. Aron pagka 7 nga level, go na ka. Equip na ka. Ready na kang mubunga. Ano sabta na to? Okay, so muna what kind of fruit? A fruit that endures to everlasting life. Dili pasabot ning fruit igsuon soul. Dili na soul nga katong imuhang gikabig nga imuhang gilakwan no. Kining imuhang kalag ikaw ni nga soul, no? So sulod sa imong kalag naa kay bunga. So pasabot ba nga for example no mo ni mohang body, okay, soul and spirit. Okay. So sulod sa imuhang kalag naay fruit diha. Naay ni bunga diha, naay ni sapaw dinha. Kinsa ni sapaw? Si Yeshua.
Oh, so muna gipangita ni Yeshua nga naa siya sa imuhang kalag. Di ba mo itong yan? Oh, kung sa gaya sa itong kalag, naa diha ang heart. Nagpuyo siya sa imong heart. Asa ang heart? Naa sa imong soul. So muna ingon diri, a fruit that endures to everlasting life. Kinahanglan si Yeshua dili nagyud mawala diha nimo. Bunga nga paglantawon ta ni Abay Elohim, kita niya nga oo, tanawa nga akong anak ko nga nagsunod sa akong bugtong anak ko, nagmabungahon siya. Una niyang gi-require isa lang ka fruit. Ha? Isa lang ka fruit. Okay. Ayun niyo diri, fruit for whom? Para asa ng bungaha? To Elohim. An offering to Elohim. O bitaw tong di ba sa Deuteronomy, kato bitong sa Feast sa Tabernacle, di ba usa sa requirements dito nga we shall not appear to Elohim empty-handed. So kinahanglan nahaag kay madala nga abot. So for example lang, unsa man tong gi-offer ni Habel sa Elohim? Di ba? Bunga to sa iyang paghago sa pag-atiman sa karnero. Oh, unsa man tong gi-offer ni Cain? Bunga to sa pag-atiman niya ingon nga farmer siya. Galing lang, mali lang ang iyang pagka-offer kay dili gyud first fruit. No? Si Habel klaro firstling. Oh, inunahan gyud sa mga karnero. So mo po ni siya karon. Unang gipangita na Elohim sa tuwa, katong fruit nga ni bunga nga mao si Yeshua diha sa imuhang sulod. So, mo appear na ta diha niya, oh, klaro kayo nga nagdala na gyud ka sa bunga. Oh, mo nang iyang pasalig ni Rabon Yeshua, whatever you ask the Father in my name, He may give you. So, klaro na ha? Okay. Okay. 7:4 day. Sorry. Okay. Ibasa Brad 7:4. Kung ini akong igsuon, kung kamo sa nahimo ng patay nga sa braot, pinaagi sa lawas ni Yeshua, aron kamo gayon maminyo sa lain. Bisan ngadto kaniya, kinsa dibanhaw gikan sa mga patay, aron kita gayon magdala og bunga ngadto sa Elohim. Okay, notice niyo nga tungod niya Yeshua that you may be married to another, even to him. Okay, tato pa ipaminyo tadi kang Rabon Yeshua. So mo ingon diri, even to him who was raised from the dead, kinsa ni si Yeshua, that we should bear fruit to Elohim. So mo di ini an offering to Elohim kanak nga bunga. Mo na yang ipangita nga bunga. So mo bitaw na sa tabernacle, notice ninyo kinahanglan ng atong mga tent na agi mga prutas nga ipabitay. Unsa may pakigstorya na sa spiritual. Kinahanglan ang imong spirito or imong kalag nagmabungahon, mo nang iyang pakigstorya diha. Dili lang kay maghimo ta og kining tabernacle o kining atong mga suka din butangan nato kining bunga, that's it. Dili na mao ang implication na spiritually nagmabugahon ka sulod nimo. Unsa nga mga bunga? Kini nga mga bunga diha kang Yeshua. Since nga ang atong body, no, is a temple or a tent or a suka. So kinahanglan kini nga body nagmabungahon siya. Okay, so mo ni ha, an offering to Elohim. Okay, fruits a Messianic or a Christian must bear. So unsa ning mga bungaha? Okay, note, sa Matthew 13 verse 18, the seed or the word must be planted on good ground to yield much fruit. So sa ato pa, so wisdom ni siya. Aron nga magmabungahon ta kinahanglan ang seed. Nga mo ang pulong matanom gyud sa maayong kasing-kasing. Ang good ground mo na mga heart, mga good and noble heart. So kung good ang atong heart, noble ang atong heart, sigurista o sigurado gyud ta nga moabot gyud na siya sa pagka mabungahon. Okay, dili lang kay giingon nga isa ka bunga, ha? Ang uban ni bunga og 30, 60, ang uban 100-fold. So expected na siya. Kay nganuman nabutang man ka sa tabunok nga yuta. Okay, so mo ni ha. O unsang bunga. So notice niyo, ang first nga bunga, so kay nga siguro mga, di ba kuyaran, isa ra man ka nga fruit nganong diri daghan naman siya. So expected na siya, for example ay kaning sangaha diri na ibungang isa. On the other hand, napo na siya bunga. So colorful na dayon ang bunga sa kahoy or sa kanang tanong nga natanong. So the more nga fruitful ta, the more nga daghan ta og hangyo sa ilang nga tubagon. Ingon man gali siya diri, fruit that remain. Ha? So kung nagbunga na galing isa ka bunga, makapangahi ka bisag unsa, the more na tang tubagon kay daghan na tag bunga nga nabunga. Okay. So unang-una, man hitawag og bunga sa paghinulsol. Expected ni siya. No? Kung sa kahoy pa ni siya, for example, lansunis, every season mamugag siya lansunis. Diba? Na kay ang ato ba yung comparison dili ba ta seasonal? Ha? Dili ang atong comparison dili ta santol, dili ta madang, dili ta durian. Unsay comparison nato? Palm tree ta. So ang palm tree, once nga niabot siya, ibutan mo kang palm tree lubi. Once nga niabot siya siyang termino nga mabunga, non-stop na ginang bunga, dili na siya seasonal. So mao po na kita. Once nga nag-start na kagbunga, ni bunga na ni si Yeshua, ay magsunod na tong ubang pangbunga. So maaghat siya. So mo nang una nga bunga nga gipangita is fruit of repentance.
Di ba notice ninyo, gikan sa tong unang pagkakabig, hangtod mamatay ta, required gyapon tag repentance. Ngano man? Kay nagdala pa ta og daghang kaluyohan og sala. So nay question dito. Kanus amo undang ang sala sa atong kinabuhi? Kanus ana siya mahawas? Ha? Hangtod matay ta. So munang kinahanglan gitag repentance. Oh, so to check lang. Okay. So mo ni ha. Oh, yung fruit of repentance. Matthew 3:8 pakibasa ba? Busa pagdalaw mga bunga ng nahingangay alang sa pahinulsol. Okay. Fruit of repentance. So, kinahanglan kita una. Unang-una, no? So, kani manggong fruit of repentance. So, ako nang gingon sa inyo ha. Kaning gingon diri nga John 15:16, no? Sa dihang ni grow na ka, okay. Ni grow na ka, dahil ni go na ka, oh, aya pa ni gipangita nga prutas. So, niagi sa kag itubo, ni glow, idanag og nilakaw. So, diri sa growing nimo, diri ni makita ang fruit of repentance. Sa imuhang pagtubo diha kang Yeshua, diha ni makita nga bunga. So naaning fruit of repentance, di ba? O karon, kamo. Sa diha nga tinudloan nata sa pulong. Unya, damur ta nga daghan tag madawat nga pulong, natingalaw ka nga naamay kada adlaw nga mga sitwasyon nga ipaaghat ka nga ipakinabuhi tong pulong. Pero before ana nasipyat ta, di ba? O mo sa pulong. Before I was afflicted, I went astray. Or sa diha nga ang uban siguro sa diha nga sipyat na naingon nga Brad mali man tayong gihimo pasabot no na mali ka so unsa may imong angay himuon kinahanglan nga maghinulsol ka unsa gyud meaning sa repentance sa meaning sa repentance ha confess and forsake pasabot gisugid nimo gibiyaan nimo so kinahanglan kanang pagsugid ug pagbiya gikan sa imong pagtubo hangtod sa imong pagtapos dili na mawala kay bunga man na. Ha? Wala nagpasabot nga ang repentance. Ay, katulad ng subject na to sa level 1, Brad, tama na to dito. Karon kay level 4 naman, sino ko kinahanglan maginulsol? Oo ba? Oo. Na si King David, example ani, si David, a man after my own heart, di ba? Oh. Kaning nakasala si David batok sa Elohim, tungod sa iyang sala, kang Bathsheba og Uriah, pasabot ba to nga nagtubo pa siya? No. Ha? Tingkod na siya nga, man. Pero, okay, nasipyat man siya, ngano man to. Sometimes, manggodigsoon, sa atong mga heart, di ba, ang atong heart na ay, gitawag og 13 ka mga demonyo. Munang ka ng demonyo nga naadri sa atong heart, ayaw lang glabani. Ha? Kuang gina, ipagawas gina din, ha? Mo bitaw na kinahanglan gining bukoning kasing-kasing nga hiwaon ni siya, kay aron mo gawas ng hugaw sulod sa kasing-kasing. Otherwise, o dili ka gustong mabuak, kay di ka gustong hilabtan, mo nagingon ang imong heart, deceitful yun, no? Wicked yun. Asa man inyong gusto. O dili mo magpahilabot sa Elohim, ang demonyo may manghilabot ninyo. Asa man inyo ha? O ito nang, nahimo na ako ng making sa kong kinabuhi no nga, sige kagampo, ba Elohim, hikapag itaw to akong mga parinti. Nakaingon ako, o dili mo magpahikap sa Elohim, hikapong sa demonyo. Asa inyong gusto? Ha? Hikapon mo sa Elohim, or ang demonyo may mahikap ninyo? Nalahi ra ba ni? Once nga hikapon ta sa Elohim, it leads to repentance. Pero once nga ang demonyo mo hikap nimo, it leads you to hardening. Hardening, mugahi imuhang kasing-kasing. So mo ni ha? Okay, mo ni example, kamo lay basa sa Tehillim 32, life mo na ni David sa ding nakasala siya. Then kang Kipa. Okay. Unsa may sala ni Kipa? Notice ninyo, katapusan na nino, second to the last chapter, say after the 20 to 24 man ang Luke. Mouna ni iyang pag-betray kang Yeshua. Ibasa daw po, Luke 22:61-62. Kung ang Ginoo miliso, kung itan-aw nga na ni Pedro, mas Pedro may nunggong sa pulong sa Ginoo. Yun sa niya pagsulti, nato kaniya. Sa dili pa ang motok tugao, imong ilimod ako sa makatulong. Mas Pedro migawas o mihilak nga mapait. Sabot. Ha? Notice ninyo, unsa na level ni Kepa? Ha? Padulungay na sa pagbiya si Rabon na Yeshua nila. Pasabot, kini si Kipa, niagi na siya, ni-grow na siya. Kulang na lang niya mugo. Pero, bisan pa ni Ana, nasipyat siya, kay nalimod niya, namakak siya. Di ba, sa dihang, gidakop na si Rabon Yeshua, na ay babay nga nidul kang Pedro niya, si Pedro, tuwa dito, nagpainit, kay tugnaw ba yan? Tiningon dito babay nga, uy, di ba ikaw kauban man kaadtong kanang gidakop karon? Ningon niya siya, wako kailan ng tawhana. Sunod na po, sana po kayon. Mo gyapon. Di ba ikaw ko man katong tawhana? Di siya kuha ko kay laana. Sunod din to. Kay numdum din siya nga Pedro. Di ba ingon dire Pedro. 61 ingon daw. And
And Yeshua turned and looked at Peter, and Peter remembered the word of Yeshua, how he said to him before the rooster crows, you will deny me 3 times. Katulo man dagali niya limod. Katulo siya nakapamakak. Isa may wala ni bakak diri. Ha? Kanang bakak, gikan sa imong pagkakabig hangtod sa imong pagtapos, naaapagid gihapon na. Ha? Ayaw ko gignag. Kaya ako, bisag ko napay times nga makapamakak ko. Ha? Ay ano, bisan si Abraham nakapamakak. Nabay puntos nakapamakak si Abraham na sa diha nga niatubang na siya kang King Abimelech, di ba? Oh, diningon din siya kang Sarah. Ayaw bayag ignaha nga kanang asawa kanako. Ingna lang nga igsuon kanako. So, tungod kay mo man toy nadunggan sa hari sa Egypt. Hari ba to sa Egypt no, King Abimelech? Oh. Di nagtuo man siya nga si Sarah igsuon ra ni Abraham. Di iya untang siyempre hari gud siya. Oh, iya untang kining makigdulog siya. Nya na pagkagabion nagipadangguman siya nga ayon naghilabti kay asawa na atong tawo nga dito ba si Abraham. Di makabuntag suko kayong hari nganong namakaka nga ingon ka igsuon dinhi. Imo ha man dining asawa. Ha? Hapit ko matinunglo nimo tungod sa imong pagpumakak. O pasabot. Kinahanglan gyud na pag-repentance. Ha? So maipit-ipit mugawas ginang baka. Okay, so kinahanglan nagitay fruit of repentance. Okay, next na prutas. Ang resulta pud ani pag nagbunga na gali ning repentance, fear of committing the same sin. No, kanang mahadlok na pud ka nga para ni King David ba sadyang nakasala siya kang sa Elohim, no? Wala na gyud to niya gihimo pa nga tungod kay hari siya, pwede na pud siyang manguhag laing asawa na mo, patay na pud siya, wala na. No? Wala na gyud to niya himuha. Si Kipa pod, wala na gyud niya i-deny si Rabboni Yeshua sukad nga na deny niya. So sa ato pa, naa na kay nakahadlok sa kahadlok for committing the same sin. Meaning nahadlok na ka nga di na ka mohimo pagbalik ni atong imuhang unang gihimo nga sala. So that is the outcome sa dihang naa na tay bunga sa paghinulsol. Pasabot ba nga tanan nimong mga nasipyat pag nagbunga na gali ng fruit of repentance, mahadlok na gyud kang magpakasala. So muna nay resulta. Okay. Dayon ingon po diri, there is a manifestation or there's a manifested change in life. Meaning naagay kausaban. Kani adto bakakon ka. Karon maglikay na gyud ka nga di na gyud ka mamakak. Pasabot naa na kay transformation. Kani adto sungkaban kay kagsudan. Ha? Mamintaha ka. Na karon kay gibadlong man ka. Dili na ka magsungkaban, magkuhit-kuhit na lang ginagmay. Mura gyapon. Ha? Kani adto mangawat kag sa kalibo. Nya kay na-convicted man ka, ay mangawat na lang kag piso. Mura gyud gyapon. So same thing. So nahan mawala gyud. Okay, so muna ha, kamo na lay basa ng 2 Corinthians 7:9 look about ang Sakeo, no? Si Sakeo, ang story ni Sakeo, di ba? Gibisitahan ni Rabboni Yeshua. Dayon, siyempre tax collector man siya. Ang accusation sa iya nga ang mga tax collector kusog kay mangupit og kining kwarta, kusog mangurakot. Pero siya, siyang kabahin, ingon siya nga kung naamang gali ko'y na hilabtan or nakawat, I restore for all. Okay. Ha? Okay, so muna, no? Dayon, ang next na bunga is fruit of good works. Okay. So muna, no? Ang next na bunga. Kining fruit of good works and increasing knowledge of Elohim, sa process pa na sa imuhang kuan, pag-grow, under gyapon na siya sa growing. Ha? Diri ni siya makita sa diyang nagtubo ka. Kay kaning good works. Pasabot ba nga kada pulong nga imuhang makatunan, ibutang nimo into action. So mo na ingon nga naanay maayong abot, no? Fruit of good works and increasing knowledge of Elohim. So, the more ka nga magtubo diri, mugawas ni siya. Ha? Og sa kuan pa na dili pa ingon nga hinog, pero og sa kan putot pa. So kinahanglan moabot gid siya maturity. Ha? Kani pong bungaha karon, kani ingon ni Rabboni Yeshua nga fruit that remain, kinahanglan mo abot gid na siya sa kahinugan kay offering man na siya. Unsa may timailhan nga kanang gikuha na kang Rabboni Yeshua. Kani nga prutas, kani nga fruit, ready na ni siya i-offer. Pasabot hinog na. Okay, nahinog na siya. So, siyempre, pag last man niya nga process, once na mahinog ang prutas, pitaso na gid siya. Dayon, i-serve. Tumora po na. So, along the way, kini pong fruit of repentance, mahinog po na siya. No? Dayon, kining prutas sa maayong buhat o sa nagtubo nga kahibalo diha sa Elohim. Okay, diba sa Colossians 1:10. Unsa ni nga bunga? Aron nga kamo maglakaw nga pus, sinong nga sa tanang makapahimod, ingon nga mabungahon diha sa matag maayong buhat o
nagatubo diha sa ikadong sa ihi. Okay. Kani nga bunga igsoon, kanay ingon diri that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work. Product na po niya sa ikaduha nga process nimo sa imong pagdanag. Siyempre, nidanag lagi ka, pasabot, naglakaw na ka nga takos. Ha? Nagtubo na ka, at the same time, nidanag na ka. So, natural, kaya nidanag naman ka, ingon diya, that you may have a walk worthy of the Lord. O sa tuba, takos na day ka, kahayag na day ka, gadanag na day ka. Dayon, fully pleasing Him. Meaning, tungod kay kahayag naman ka, nakapahimot na ka sa Elohim. Being fruitful in every good work and increasing knowledge of Him. Diri na nimo gawas, no? Sa diyang nagdanag na ka, diri na mahitabo ang soul winning. Saan ang soul winning? Diri na ka makakabig og daghang kalag. Ngano man? Tungod kay nagdanag ka, daghan ang hayagan. Makaingon din sila, hala brad, unsa may imong sikreto brad, nganong karon hayag naman ka, danag naman ka. Okay? Nitubo naman ka, dayon, sa imong pagtubo, nagdanag na ka. So diri na dayon mo abot ning soul winning. So daghan na dayon ipaabot na kalag. So ipakabig sa Elohim. Para pud matakda na pud sila sa kahayag nga imuhang naangkon. So, muna ayaw gyud mo pagdali-dali kabig kung kamo mismo wala ko mo katubo og kadanag kay kamo mo'y tan-awon unya. Wa ba mo manotice, wa ba ninyo manotice? Na kamo nagkabig, kamo'y gilantaw sa inyohang gikabig. So once nga mahagbong mo, ay mahagbong po to sila. May uban nasalo sa uban nga dili maglantaw sa imuha. Ako may time agi magpupana nga daghang kayo mo'y nag-share sa ko, nag-Bible study sa ko kanya nangawala. Nangahagbong. So mo na ibantayanan. Okay. So fruitful in good works, or Titus 3:8-14, maintain good works. Unsa man ning mga good works? Unsa ning mga good works? Di ba? Faith without works is dead. Sa ato pa di ay kining mga good works igsuon, product ni sa imuhang faith. Kay nagtuo man ka, anya imong pagtuo naa man kay obedience. Okay, di ba? Di ba ang obedience is works na siya. Nagdagaya siya. So muna ingon diha ka kinahanglan i-maintain nimo ang imuhang obedience. In other words, is i-maintain nimo ang obedience. Continue ang imuhang obedience. So muna ingon diha, maintain good works. Di ba? For example, naay trabahoon diha, gingnan ka, oy, himo ara guto, so ni-obey ka. So ang product sa imong obedience na ay maayong abot, maayong buhat. So the more di ay nga daghan tag na obey, nagdagaya pud ang mga maayong buhat. No, mo na ipasabot diha si Titus, pakibasa Titus 3:8-14. Dili na sa pagtinumanon nga pagtihon, kung mo na butanga, ako po nga sa kanunay ikaw magpayag na tinuod. Karon sila nga mituo sa Elohim, bagay na magmainam tingon sa pagpadayon sa maayong nga buhat. Kini mabutanga maayo o pagkuslanan ngadto sa mga tao. Tutuguti na ang matang nga ang mga ato sa mga katon sa pagpadayon sa maayong mga buhat alang sa gikinahanglan nga mga paggamit. Aron sila dili mahimong dili mabungahon. Okay. Notice niyo sa verse 8 yung those who have believed in Elohim should be careful to maintain good works. So believe, meaning na kay faith. Unsa ko nimo pag-maintain kinahanglan naa gyud constant gyud ang imong obedience. Sa ang Elohim, kang Rabon Yeshua, sa bulang spirito, o di makakadungog ug unsay pahimo sa imuha, so through sa imuhang elder, through sa imong gipailaluman. So once nga maintain nato na siya, ang imuha pong good works gabungan na siya, no? Gapadulong siya sa kahinog. So muna ingon ha, fruit of good works and increasing knowledge of Him. Mo dito minsay gani 2 Peter, di mo no? 2 Peter 1-8, no? Mahimog gyud kang fruitful, dili ka mabutaan. So muna ingon di sa 2 Peter man na. No, ingon diha. So muna siya no? Okay. Naay passage nga nag-ingon diri for if these things, sa verse 8, are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful. Klaro ha? So kung actually ang plastada gid aning good works igsoon inani ni siya. But also for this very reason, giving all diligence. Sa ato pa, dili mahitabo ang good works kung wala gyoy grabing kakugi. Usa sa requirements nga makasulod kita sa langit is kugi. Diba? Asa man kita be, di ba? Ingon sa Hebrews chapter 4 verse 12, naging ingon diri. Verse 12 ba na? Verse 11. Verse 11. Naging ingon diri Hebrews 4 verse 11. Naging ingon din ha. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall after the same example of disobedience. So usa sa requirements
nga makasulod ta siyang gingharian is diligence. So mo nang ingon diri, giving all diligence. So kung kugi na ka, add to your faith. No? So ang imong pagtuo, nagdugang, gi ka sa kakuy, na pagtuo, na pag-usap, na kahibalo, na pagpugos ko galingon, na ay pagpadayon, na ay pagkailuhimnon, na brotherly kindness, dayon gugma. So muen na dayon siya sa fruitfulness. So kana diyang gugma nato, brotherly kindness igsuon. Dili na nimo ingon nga diha maka-express dayon kag nahigugma kasi mo igsuon. By nature na magitay love, di ba? Love to someone. Pero kana nga love, dili pag gina nga love nga maoy gikan gyud sa Elohim. Example, kanang tagaan nimo siya sa panginahangan, that is love sa tinawhanon. Pero ang gusto gini Elohim katong love din nga gikan sa iha. Kay kung kana nga gugma gikan na sa imo makaglory ka. Makahimaya kasi mong kagalingon nga, wala ginyang igsuuna. Wala pa ko mutabang ang igsuuna. Di ba dili ka kahatag og glory sa Elohim naman, imo man tong gugma. So mo nagingon diri unsa nang brotherly kindness, dayon brotherly kindness love, taas pa kag agian, kinahanglan nga naa kay kakugi sa imong obedience, naa kay pagtuo, nya sa imong pagtuo naa kay kining gitawag og kining saning virtue, attitude, dayon kahibalo, pagpugong sa kagalingon, self-control, taas sa proseso. Kaya pa dai mahimong brotherly kindness, kaya pa dai mahimong love. Okay ni atong gugma sa matag usa tapaw ni ug dili ta mo abot sa love gid sa Elohim, naa pag betrayal sa matag usa. Magiuban gali nga ako alang usa lang ka puntos no nga na ako'y naobserbahan sa mga kaigsunan nga sa mga good nga imong nahimo, wala kay gilantaw. Pero sa mga failure nga imong nahimo, mao to ilang gilantaw. Sa kadugayon na Di lang kung mention og kinsa. Pero once nga naa kay failure, mao to ilahang basihan dayon. Dinana pud na. So mo nang kita nga nauna take ta kay naa pud ay mga karaan nga wala gid ka kita sa imuhang pagtabang, sa imuhang gihimo. Ang ilahan lang gibantayan ang imuhang failure. Ang imuhang mga kasakitan, ang imuhang mga ugsakuan pa, mga kapakyasan, mga ugsalakton no paggusto, mga RG in life. Mao lagi na RG. So that's very bad attitude. Wala gid ka kapasalamat. Anyway, lahan na to. So mo ni no? So ikatulo nga bunga na pud is fruits of righteousness. So grabe ni kabunga grabe gyud ka mabungahon. Okay, pakibasa. Anong fruits of righteousness man gikan gyapon ni kang Yeshua. No? Kaya siya man atong righteousness. Philippians 1:11, pakibasa. 1:11. 1:11. Ingon nga napuno sa mga bunga sa pagkakaroon na pinaagi ni Yeshua Misaya ngadto si Maya o pagdayon sa Elohim. Being filled with the fruits of righteousness. Ito pa required ning bunga sa pagkamatarong igsuon. Being filled with the fruits of righteousness which are by Yeshua to the glory and praise of Elohim. So the more itang magsunod-sunod kang rabo ni Yeshua, so makita na ning prutasa. Kanida nga fruit, isa da ining fruit of righteousness. Di ba? Ingon ba John 15:16 that you should go and bear fruit. Unsa na nga fruit? Unsa da na ang fruit of righteousness. So klaro na. Para asa to the glory of Elohim and praise for him. Para giday sa iyang himayaan. So required gid ta nga mubunga kay di ba nagingon siya and that your fruit should remain, that whatever you ask in the Father in my name, He may give you. So, klaro para yun sa paghimaya samahan o para sa pagdayeg samahan. So, muna iyahanggi pangita. Okay, so I'm sure nga kaning fruit of repentance, tungod ni kay naamang ko'y pulo nga kanunay nato nagkonbiktar, so mo nang mo gawas gini siya, mo bunga gini. Fruit of repentance, dayon, fruit of good works, fruits of righteousness, then ang ikaupat is, bunga putong fruit sa Holy Spirit. Lahi ng bunga nga gikan kang Yeshua, lahi po ng bunga nga gikan pud sa balang espiritu. Okay. Ang bunga sa balang espiritu sa ganito, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. So notice ninyo diha, fruit. Naging ba fruits of the Holy Spirit? Fruit niya. Nganong daghan man lagi the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Wait. Long suffering. So 9 siya. So pasabot, kani nga fruit, ako naman nag-explain sa inyo, isa ra nakabunga. Fruit raman. Pero naa siya ay segments. Okay, ano na siya ba? Okay, no? So, sa buungon pa na mga segments. So, muna itawag love. The fruit is love, joy, peace, okay. Dayon, faithfulness, goodness, kindness, self-control, long-suffering. So, isa ra siya. Pero sa isa ka bunga, kumpleto siya. Sa lahat ng pag-istorya, kumpletong timpla ang prutas sa balang espiritu. So, naanabataan So, maupod ni siya. Muna akong giingon nga, kaning mga bunga kano sa ama ni mo bunga? So natural.
Ako nang gingon nyo, kinahanglan mugro ka, then mugo ka. Pasabot kining tulo ka factors, no? Kay fruit may gihisgutan, natural. Ang punuan ani kinahanglan ni abot na gid sa maturity. Matured yun. So, in kaso manggaling, ako Brad, wala pag ko repentance, Brad, makasala ko, nakasukol pag ko. Or, wala pag ni Brad, wala pag di pag ko kahayag. Pasabot, maybe pag ka. So, mo manifest, yun tanan igsuon, sa diyang, mo matured yun ka. So, kinamuhingkod yun ka. Kining fruit of good works, fruit of righteousness, muhingkod ka. Then, kini pong prutas sa balaang spirito, kinahanglan po mahingkod ang spirito, diha sunod nimo. Di ba? Unsa may isa sa example na arong hingkod siya. Romans 8:14, those who are led by the Spirit are sons of Elohim. Sa to pa, aron mahingkod ang balaang spirito sulod sa imo, kinahanglan maglakaw ka kanunay sa spirito. Magpuyo ka kanunay sa balaang spirito. So, muna requirements. Muna sometimes, uban sa tuwa diri manifest ang works of the flesh. Ang anger, ang kapungot, ang pagbahin-bahin. Imbis mo pailog, dili, ngano? Kaya wala ka kaabot sa maturity. Muna karon ako, every time nga na ako'y mga sitwasyon, gasusig yun ko, ibunga bagid ang love sa kuha karon, di ba? Ang saging meaning sa love? Love suffers long and is kind. Nato pa, taas bang guning love, no? Bisag, di mo express guning love suffers long and is kind. So ko, sa ko pa nag-antos na kaning bataa ba? Lami na kay bunalan pero nag-ingon naman, love suffers long and is kind. Maayo gid gihapon kaniya. Oh. Kinahanglan na joy, ako, grabe, nakakapoy na kayo sa buluatuan, grabe na kayo. Oh, so sometimes, mabugatan na ta. Yan, makakunahin kag, makasusidahin kag, tinuod ba yung nagbunga ng balang espiritu sa ko? Ano nga naman lagi nga, nabugatan ako, mura naman ko kabugol-bulon, mura naman ko kareklamahon. So actually, muna ginati punto si, salamat, abay Elohim nga, bisan bugat na kayo, ganang, mali pa yun, Japon ko. Humulong tatoy, mubukad-kad na unta ang joy, pero, nadala sa imuhang emotion. Diba? Sometimes sinana itong feelings. Anang peace ba nga, pugong-pugong naging pagalingan, di ka masukot, di ka makaaway, di ka makastoryag, di mao. Pero nilusot yun nga, no? Sometimes, kaning atong kinasuluran, o dili makontrol sa spirit, magawas din na siya. The works of the flesh are evident. Sometimes, maunod yun, taming, naunod yun ko, wag yun ko kapugong sa akong kagalingon. Munang narakakan ako siya daghang pangit nga pulong. Ngayon nga naman. So, wala pag yun, mature ang Holy Spirit sa tuwa. Mawito nang dako kay katabang ng baptism sa Holy Spirit. Dako kay katabang ng napuno gyud kas balang espiritu. Kay moabot gyud ni siya, kanang love, joy, peace. Tinuod man naa man tay love. Sa ako nang gi-explain kan may dugay no. Kanang love sa balang espiritu, mutabo na sa imong gugmang gamay. Mutabang na siya kanang kalinaw nimo, tabangan ka bubuan ka dugang kalinaw. So mo nang maabot na gali ning kahingkuran sa balang espiritu sa atong kinasuluran, ang atong gagmay nga gugma, gagmay nga kalinaw, gagmay nga pagkugong sa kagalingon, tabangan taniya, punaan taniya. Asaw nang kita. Diba Romans 5:5? Hope does not disappoint because the love of Elohim has been poured out to us through the Spirit. Bubuan taniya. Muna sometimes, usahay kinitong gugma sa atong asawa, no? Kanang usahay, sa tawag anak, kanang na-term anak nila, kanang bulanon ba? Bulanon nga gugma. Kay maayo man inyong panahon karon, no? Ay, lami is tanan. What ibang naglalis mo? Adi nakakaigugma niya. Bipolar. May tawag bipolar. Sa man ang bipolar? High tide, low tide. Tukar-tukar. Mo na, no? Para ba nang, sa ganina ako nasabtan nga, ingon si Mrs. nga kinala ang mga bana understanding gid kayo. Na ako nasabtan ko, kung sa'yo pagsabot, sabton yun ako ni akong Mrs. ug sa iyang iyamar. Pag-study ko no how to understand your wife. Ako study ko, say ang bikini ni Mrs. tungod aning sabi di gusto ipasabot ni Mrs. Sabto na ginako siya tanang higayon. Ako, di man siguro no kay ngano. Mao na kahagbungan sa lalaki. Unsay example lang sa dihang ni kuha si iba, si Haba sa prutas. Natural, hindi pa ibog ito niya si Kuan. Si Adam, lami payo. Dili gali kang phone ani, antay lang yung ka. So, nisabot si Adam. Ay tuod no. Kasi una nakapaak sa Sanas. Sorry. sa tree of knowledge to know good and evil. Kasi unang nikaon. Si Adam.
Ay, laruhan ninyo be, laruhan ninyo. Ay, mo ni akong pamalandong karon, no? Ingon diri, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, ha? So when the woman saw, tato pa ang lalaki buta ani, no? Ano sa man nakakita ang laki? Ha? So then gitunulan na siya. Oh. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree to make one wise, she took of its fruit and ate. So, nikuha ang babae, una dahil siya nikaon. So, gilaktaw na lang diri, she also gave to her husband with her and he ate. Wala ka tumiingon siguro no, wala siguro sumbong ni si Haba nga, nikuha siya tong kahuya. Huwag siguro siya magsaba-saba. Sa inyo ha, pagpumalandong, nagsaba-saba kay siya nga, uy, Adam, kani bitaw akong gikaon, katubi ning gidili. Di ka siya sa paon ni Adam, bihana ka, nga nung gikaon ang gidili na. Oh. Wait, kamo ko na ipumalandong. Or siguro pagkaon ni iba, lami man ni kaayo. Oh. Ganingon siya, tagaan ka na ako kung banaan ni no? Wala gyud siguro siya magsaba-saba. Nagsaba-saba siya, wala. Wala gyud. Kaya nga naman, pag human nilag kaon, uy, naabri ilang mata. So siguro, ang akong pamalandong ani, ay kato si Adam, tungod kay nisabot man siya ni Eva, ikaw na lang dito siya, kaya wala iaway. Na silang duha parehas. Nakasala. Nga, sometimes inana no nga. Nani, example lang sa kuha, example lang dili ningong pag himuon na po ning chismis ninyo ha. Ay lang night time sa panagtiayon ba? Example kami ni Mrs. Dito sa syudad. No. Mingon siya, ayo agi di ba kay direkta kay shortcut. Nya ako kabalo ko nga, agi ta diha, naay mong 25. Pasabot ipaagi ko niyang shortcut kay anong madali, nya ang agianan is bawal no left turn. Bawal mo agi din ha. So mutuyok gyud ka. So inana na siya. So, kung ang lalaki kabalo sa balaod, bisag ingon ka sa babae o sa mga asawa nga, tuyok dito ba? Kung supak na siya, ayaw yung ube. Oh. So, muna ko yun, kung mo-ube ko ni mo animang, ay, siguro gitang dakpan. Oh. So, munang, anak nga mga puntos, no? Basta nakadungog ka nga, you are right. Sakto ka. Nadungog ka sa balang spirito. Kunya, yung mumisi, siyempre, huwag man siya kadungog. So, lalis mo. Oh. So, marugyo ka. And otherwise, kamong duha. Ha? Hagbong mo, disgrasya mo. So, example lang na, inana. Muna akong, inana nga mga patakaran ba? For example, kanang, padraibon ko atong puti nga multicab. Among lalis na, drive lagi to. Mawito to sa hinungdan, nga nung wala ko mo atong pag-abot sa akong igsuon. Ay nga, dili ko niya ipadrive ang green nga cab. Kaya para sa ministry, niya akong lakaw is personal. So, padraibon ko niya itong puti. Niya kabalo ko itong puti, kulang to break. Niya, dalo na ako akong mga anak. Na karon di ko ba kuhanas ato kung niubik ko niya na disgrasya mi kinsa may mablame ako gyapon kabalo man kang may break bulang og break di pagikas wito nga nang niubi man ka sometimes inana. So I hope no, so ambot sa inyo kung sa inyo hang mga kasinatian sa ako mo na usa sa akong nasinatian nga kung nakadungog ko sa Elohim for example lang between sa mua di man gid ko ako sa akong kabahin buras kag ko nga tao. Kanang dili ko madamot. Dili ko kuripot. Basta hatag ko. Pero sa akong paghatag, sure po ko nga kanang naabo ko gibasyan nga pulong. So natural no sa mga babae, dili po ko ka-question ninyo anak kay siyempre usa sa mind sa mga babae is security. Di ba? Mismo akong mama, akong mama dili may nga kuripot pero naagi siya pagpanagana. Pero akong papa is giver gid siya, no? Ay barkada, yun na ba yun naman Why pipihig? Ako sampai akong mama pugo nga sakto na ba kay ang ipalit nimo kining bino o ipalit nimo nagtandway or beer wala na tayong pait bugas. So mali lang to. Pero sa kuha once nga makadungog ko nga hatag-hatag kay napoy baruganan nga Elohim ray mo balos. Bisan pag ko ni Mrs. nga sakto na kung nakadungog ko sa Elohim nga ihatag na ihatag gid ako na. No matter unsa iyang isulti. Nga naman kabalo ko nga sa dai mo hatag ko na ay balos nga moabot. Mo ni akong baruganan pod nga sa ako lang ha, for good lang. Wala gyoy bato kung may natagon ta. Ha? Di ba ang ingon ang pulong Elohim loves a cheerful giver. So wala di ay supa kung may natagon ta. Pero be sure lang nga sa imong paghatag nakadungog gyud ka sa Elohim. Naag kay guidance. So may bawaan na po na ninyo kung kanang gikan gyud sa Elohim kay namang may prompting nga mohatag. Bisag mao-maora, no? So naay time sa akong kinabuhi nga ako mga gamit actually dili ko gyud ko mahilig ko mga gamit-gamit. Sa diha nga nakadawat ko kanang gwapo nga relo gikan sa kong mama kabilin pag dito sa
murag brother-in-law, no? Igsuot yun ako. Then here comes karon nga na may igsuon nga kanang gusto ko siya grilo. No? So gihatag nako. Kay ang test ako sa Elohim nga dili ko mahigog mga butang. Gihatag nako. Nya pagsunod ato, ang tanak ko nanay asa man to dilang gihatag nako nimo. Kung gihatag nay kay di na mo ko sa ilong ihatag. Wala ko siya. Oh. Ang mga sanina nga ato. Oh, siyempre gikan sa imong kawaladon ba, mura bitaw kanang kubri ba nga kalit lang gidato. Diba? Kabantay mo anak ka nagdong gikan sa kalisod unya kalit lang gidato, nya sa pagkadato nahimo nang hakugan. Halos dili na gyud mo hatag ba. Nya one time na kuan ko na test ko ana kay siyempre during sa akong time ulitaw ko mission by 7 months. Isa ra bitaw karsunis akong suot, imang kana. Labhan na gyud ako Sabado. Nya gikan sa Domingo pa dulong sa Biyernes suot na ako ng karsunisa. Nya katong karsunis mo pagbiti karsunisa akong gigamit pag graduate na ako high school. No kanang di man to pag naibuling mo lang paspasan ba. Oh. So sa diha nga na human akong mission for 7 months. Di hinahinay ako transfer sa Elohim og kuan. Padadaan ako financial. So nay mabot na ako 100 ang kapalit ko kining barato ko man ato una kay kanang 100 nato dako naman na siya. Palit ko kanang karsunis then ipa-design gyud nako akong mapalit ko ukay then pag human akong ipa-design na kanang fit gyud sa kuha. So karon kay niabot naman na 17 ka karsunis. So tanaw-tanaw ko ay bago na ipaplastada gyud. Siyempre ulit tao ba ya? Plastada ng sanina kanang di ko musot atong nagkumot. Karsunis di ko musot og kumot. Kanang may gan putag checks. Ang pa-attract gyud ba? And here comes karon nga manakog laba giplaster na ako dito sa cabinet dito sa Bakayo. Then tanaw-tanaw ako daghan na kay ni dito na ni. Madugog man kog tingog nganingon nga kanang imo mga gihuptan mawala ra na ulabay ra ng kawang. Ha? Bali ang yang puntos adto ba nga dili ko mahigugma anak kay kawang ra na siya. So, ang message adto nga ipadinay pag ikugusab. Dali man ka gwapo na kay nga makarsunis. Ang iyang guide sa kuha nga ipanghatag na sa uban imong igsuon nga way karsunis. Ay nahatag ito. Nabila na lang siguro kog tulo ka karsunis. No? Sometimes inana ba? So, dito na-check ang akong pagkahakog, na-check ang akong na-check. So, ako dili gyud ko nga magpagapos ko kineng gugma sa sanina, gugma sa karsunis, gugma sa butang. Kaya nga naman kabalo ko lumalabay ra ni. Amot lang sa inyo ha, wag na ba mo inana nga inayahan no, napay mga love for worldly things. So atong mga panahon na huwasan gid ko, na inasahasan gid ko. Wan ko man sa tuwa diri, ha, kanang kubitos kay ta nga sige na lang tag-acquire, sige lang tag-acquire. Beware ba ikutan na. Ha, kay kana mga butang nga lumalabay ra na. So checking kung asa gyud na punti lang imong gugma. Anyway, so muna na no. Okay, fruit of the Holy Spirit. So, ako nang giingon, kining mga prutas dili gyud ni maabot sa tuwa until such time na dili gyud ta mature. Okay. So, kanila binang fruit of the Holy Spirit. Okay, next, last is fruit of endurance. Matthew 24 verse 13 nagingon dito, he who endures to the end shall be saved. So, dili ni basahan igsoon og unsa ka kusog budagan sa sinugdan. Hinumdumi ang atong final na judgment sa katapusan natong dagan. Ha? Bisan sa atong ipamulong unsay katapusan mo gawas sa imong bakbak na diha ang judgment. For example, faithful kay ka. Nya sa kalit lang na mga pagsuday nga niabot sa imong unya karon, ha? Niabot nga nagkasakit ka dahil paghuman, mura ka na downhearted ka, nabugatan ka dahil katapusan ni gawas sa imong baba ningon ka Yeshua, ha? Wala kay ayo nga Ginoo, wala kay ayo nga master. Nya namatay ka. Mo tong judgment. Ha, wala dai kay ayo. Ha? So karon unsa tong gipamulong pasabot gi-deny nimo siya, i-deny po kaniya. So asa man nakita. Nasa kulong. Di ba si kan Timoteo, gimemorize sa mga unsa yung gimemorize mga dalaga litaw? Di ba ningon diri? If we died with him, we shall also live with him. If we endure, he also shall reign with him. If we deny him, he also will deny us. So naa sa katapusan. Nagay uban gali di ba? Sa katapusan bisan sa ilang kadautan, sa katapusan gusto silang kinabuhi nakapanawag Yeshua tabangi ko pasaylo ako. Sumo ang judgment. Ipasaylo siya. Nahuli siya. So mo ni, okay. Revelation 3 verse 5 pakibasa. So naling dalion kay 5. Siya nga nagdao, mauman sa ang pagkasuluban ug maputi nga sapot. Kung ako dili mubabas sa iyang ngalan gikan sa rason sa kinabuhi. Apan ako musutin sa iyang ngalan atubangan sa amahan o atubangan sa iyang mga anghel. Okay. So endurance and overcoming till the end mo na ang basis. So mo ingon sa Revelation 1:17 si Rabbi Yeshua man ni magiingon diri nga behold he is coming with clouds and every eye will see him and they also first him and all the tribes of the earth will mourn because of him even so amen. I am the Alpha the Omega the beginning the end says Elohim who is he and who was and who is to come the Almighty. Okay no? So pasabot no nga
till the end. Para may nabulong siya, I am the Alpha and the Omega. Ako ang sinundan, ako ang katapusan. Pasabot, sama sa itong pagto, He is the author, the beginning, no? He is the author and the finisher of our faith. So kinahanglan karon kay gipamuhatan man kang abay din sa pagtuo, humanag yun ang imong pagtuo. Okay, so muna ha, fruit of endurance. Sayang lang itong pagka-disciple, kita mo lahutay kita. Okay, how to be fruitful? Ito na lang paspaso, no? Kabalo naman man yung bersikulo. How to be fruitful, unang-una, abide in the word. So magpabilin jud ka. So ang example diri is ang vine. So kita ang branches. Kung ang vine dili magpabilin sa iyahang punuan, no, sa metabo, fruitful siya. Dili gyud. So mo nang dili siya kabunga, dayon og dili siya magpabilin, malaya siya. So naabog yung nana nga, for example, na ay vine. Nya na kay sanga, example lang nato no. O mo ni ang vine karon, nya ikaw ning sanga. Naabog yung sanga nga di magpabilin? Ha? Unsa man inyo hang, di ba? Kita ba mo og kana example kana karon diha sa kakawan, nakoy kakawan din ha. Na ay mga sanga nga nalaya pero nagpabilin sa punuan. Ngano man to? Ha? Nalaya siya. Posible nga na ay gikut-kut siya og ulod. No? So mo nang ang ulod nihurot sa nutrients sa punuan nga di makaabot sa sanga mo nang nalaya. So usa na siya pero kasagaran gyud malaya ang sanga kay nasudlan og mga itawag natong fungi. So namatay ang sanga. So inana ko din na kung bisan pag nagtapot ka kang rabo ni Yeshua, kung naay fungi o mga ulod nga nisulod sa imuhang sulod sa sanga. So kabalo man ta unsa man ang fungi o mga ulod, mga sala. Pwede na nga i-stop niya ang nutrients nga gikan kang Yeshua, no? O dili makapabilin sa imuha. So muning ikaw nga sanga malaya gyud ka. Unsa hinungdan tungod aning mga ulod? Unsa nang ulod? Muna mga sala. So munang ingon diri, abide in the word. No? Di ba ingon di ang pulong? Ang pulong akong gitipigan sa akong kasing-kasing aron ako dili makasala. Sa ato pa di ay kung dili nakamutipig siyang pulong, ang resulta, makasala na ka. Pwede mang naa ka diri sa mahanayon pero sige kag pagpakasala, pwede gyapon kang malaya. Ha? So muna ingon diri, abide in the word, Tehillim 1-3, sa man na siya. But his delight is in the law of Elohim and his law he meditates day and night. Okay. So mo ni siya gusto mo og prosperity sa inyohang mga pagahimuon, mo ni ang yabi. Meditate his word. Diba? Ingon dito, diba ingon ang pulong? And whatever he does, he shall prosper. Okay. Romans 12, 1 and 2. Wala naman wana. Do not conform to the standard of the world. Okay. Next is, go through the process of dying to self. Ang example na John 12:28, 12:24, sama sa seed nga nahulog sa ground. Di ba ang seed kung mahulog sa ground, dito sa tubo. Mamatay sa siya. Aya makasibol ang katong gitawag nato baby embryo. No? So pag sibol adto, aya siya pagmoturok. Pero before siya mo sibol, mamatay sa iyahang case, di ba? Malata sa iyahang case, iyahang cover. Aya siya makalusot. Mura pud na nato. Kung strong pagali ang atong flesh, dili pa gyud kagawas ang spirit. Ha? Control pagalita sa atong unod nun nga mga pagkatao, tinguha ay dili gyud katubo ang pulong. So mo nang kinahanglan yung naagay dying to self. So example ani is breaking. Or di ba? Or denial. Ang imuhang mga gusto, imuhang mga likes, patay sa. Gusto kong malakaw, yun sa lakaw, ugong sa. So, nalan dying to self. No? Sometimes mo ni cause na dili ka mabungahon kay dili ka gustong mamatay, dili ka gustong butan, dili ka gustong magpailalom, gusto nimo libre. Hala, libre. Tag-5 lang. Ha? Wala pugong nimo ba? Para na mga wandering feet, dili mapugnan ang mga tiil. Okay na to, dili kapugnan ang mga tiil sa pag-indah kanimo. Na kanang dili kapugnan ang tiil sa paglaag. Ay, kuyaw na to. Ha? Ang judgment ra ba ng mga lagang nga tiil kay kuan? Hubag. Hubag, nuka. Ha? Nuka di amor. Ha? Lamlam. Isa pa. Kagid nga tiil. Ako experience nga akong tiil, grabe lamlam. Grabe kining kapila ba ko mapiang, no? Mapiang tungod sa akong pagkababuot-buton. Kung dito sa timuga, nahagbong ko sa pader. Sluyo. O di, igo niya akong tiil sa simento. Wagi ko kalakaw, imbis kay wagkuan ko, mag-mission ko. Wala. Dayon, iabot pag niya akong tiil, kanang lamlam bitaw, nisaka na din Hindi ko lang, ano man siya. Ay, sa hinungdan, self-will. Kanag itong, ingnan na ka nga, ayaw nagiglakaw dito. Siyempre, under by ming grandma, kabalo ko nga, na ako'y balaod nga di ko palakon. Pero wala din si grandma, may krito ko lakaw. Pero ang ilihim wala man matulog.
Ato katol-katol ang tiil oy. Lamlam gyud nga lamlam. Abot lang kog hungkong kinalot og lamlam. Katol kay suot og kining medyas. Ingon na si grandma, randi pagsusi ug sa hinungdan sa imong katol. Siyempre, no, ande pa man ko sa akong will. Hindi man ko gusto nga mahayagan ko, hindi ko gusto nga katong iyahang gihuna-una mo ti akong sala, ako to ibaliwala. So, di man ginawalang katol antul sa stern nakangkukom. Katong iyahang gibadlong sa kwa mao dayto hinungdan sa akong katol. O sa dihang naglikay-likay lako sa diha na nga ako naging gidinay, ay nawala akong katol sa tiil. Oh, kinsa man ang gipangkatlan diag mga tiil. Okay? Oh. Okay, so ingon pa diri, another nga how to be fruitful, cut off dead parts. Ha? Di ba sa agriculture kung naay mga dead parts sa kahoy kinaputlon to nimo, no? Kay mo to hinungdan nga ang kahoy dili mo mabungahon at the same time mamatay siya. Gawas aning putlon nimo ang katong mga patay nga bahin, i-prone pag yun nimo. Prone branches bearing fruit. Oh. Mga sanga nga nagmabungahon. Nya, imbis kay nagmabungahon, imuhang pruningan. Sometimes inana ba di ba? O sa inyo ha. Nga imbis unta kay dasig na kay ko, nagfaithful na ko. Unsa man gi-correctionan mangyapon ko nga Brad, murag sakto man imong gihungod pero naapagigamay correction Brad. Pruning to. Nga naman. Unsay tuyo sa pruning? Di ba for example, mo ni ang branches, no? So mo ni ang bunga. Okay, bunga, grapes. Dayon naay nanurok diri nga mga salingsing. Okay. Nganong putlon man na siya? Kaya aron ang nutrients mo sulod diri, mudag ko ang bunga. So ang tuyo nato ani igsuon, dili ingon nga mula kalabungon ni siya. Ang tuyo aron nga ang bunga, busok o dagko. Same ra po na sa tuwa. Sometimes over kay tatong kadasig. No? Di na ta magpapugong sa atong kadasig. So sa ato pa nanalingsing na kagdaghan. Brad, cut off sa na imong kadasig Brad kay ang imuhang bunga diri Brad dili na mulapos. No? So inana po ng uban. One day unya ipa-expose na unya mo. Naanya mawili nga, dito na mi kaya mga igsuon dito kinahanglan gyud. Di ba ang exposure is for a time lang na siya. Dili pag yung i-expose ka dito na gyud ka. O dili ka magpapugong mo na ni karon, mga dahon nga nilabong imbis kay namunga na pero ang bunga kay putot pa man, nya gipauyunan man imong kadasig, ang hitabo kini mong bunga maputot na siya, ang hitabo mga hagbong. Di ba? Nabi tay mga daghang, kaya nang mangga daghang kay bunga. Nya pila rin nilapos nga putot. Same ra po na sa spiritual. Kaning overzealousness, kaning atong self-willed, sometimes inana, no? Kung sa man nga imbis kay nagmatinud-anon nako nya, nalay gamay correction. So, ang pruning ikson is ginagmay correction na siya. Gagmay, Brad, murag, okay man to yung gihimo nga kanang, example, kanang over kay tag tangsa kita, halos di na magundang tibok gabi i-minimize, i-control sa. Kay og tibok gabi inatang magtangs, wa po mga pagkaugma, tanan na natulog. Wa na mo trabaho. So, overzealousness. Sometimes temperate in all things. So, sakto-sakto lang. Okay. So, muna cut off dead parts and prune. Prune, galit, ang tango na putlon. Branches bearing fruit. Okay. Kita na nyo sa John 15:2, di ba? Pakibasa lang. Meron na pulong. Ang matagsanga nga niya kanako nga wala nagapamunga iyang pagkakuwaon. O ang matagsanga nga nagapamunga siyang nagahilo ini. Aron kini mamunga ug daghan pa bunga. So sa ato pa di ay nindot di ay ning nay correction. Nindot di na ay pagbadlong kay ngano mo padaghan sa atong bunga. Sometimes ang uban sa tuwa makoreksyonan, mabadlongan, mangluod. Naputot ang imong bunga. Kaya ang tuyo sa correction, ang tuyo sa review, para ang imong bunga, mo matured o madungagan pagdaghang bunga. Pero sometimes mali ang atong pagsabot tungod kay nasakitan ta, naatay hurts, no? Wata kay baluba nga unta nindot na gindato nga mo mature ang imong bunga. Pero kay nasuko man ka, na hurt man ka, di ba? Sometimes kung naatay hurt, naatay vengeance. Manimalos ka, mangluod ka. Mali ka. Miskin ang mabungahon na. So, kamo na rin padayon sa ubang verses. Then, have the mind and attitude of Yeshua. Okay, sa galing mind. Diba? Sa Philippians 2:5-8, naging dito nga, iluhim unta siya, pero nisulog yun siya sa form sa tao, dahil nahimog yun siya nga, masagit ka, slave yun, no? Nagpaubos yun siya. He humble himself, to the, and being obedient to the point of death. So, muna ang attitude. Mo bitan nga looking to Yeshua, the author and finisher. No? So kung uganing dili mo makakita sa mga elder o sa inyong gisundan, ay lantawa si Yeshua. Akong prinsipyo sa akong kinabuhi. Wala ko mo na diri bukira tungod ni grandma. Niani ko ni bukira tungod kay ni obey ko kang Yeshua. So si Yeshua mo'y akong target. Dili si grandma, dili ni bisan kinsa.
Si Yeshua akong target. Kung diri ko pahumanon sa akong lumba, tungod na ni Yeshua, si Yeshua gyapon akong matahon. Same ra po na ninyo. Ha? Ayaw mo pagdahom nga tungod ni grandma gipaabot mo din hino. Gipaabot mo ni Yeshua, then si Yeshua may nagpaabot sa inyo ha, kinahanglan niyo mata pirmi gyud kang Yeshua. Kana bitang sige magtanaw sa tao, ha? Di mo kalapos ana. Pangdol mo pirmi. Labinag sa times na gyud sa gitawag nato melting process. Ngay manggawas ng imong gilantaw nga abi nimo idol nimo sa imong kagalingon, one day kanang imong gilantaw mura po nang hinungdan mas tambol ka. So ayaw gid mo tanaw tao. Otherwise, di mo kalapos. Okay, so muna have the mind and attitude of Yeshua. Okay, causes of unfruitfulness. Unsay mga hinungdan nganong dili mabunga? Unang-una, napuga sa siyempre bad ground man. Dito sa wayside, sa stony side, o dito sa tunukon, ay natural di gyud siya kaabot sa pagkamabungahon. So, check lang kung ang atong heart, good heart ba? Kay og bad heart na or bad ground na, wa ginay bunga. Kaduha, no? Not running toward the goal. So wala kagadagan sa imong goal. So unsa man din yung tuyo ngano namo di sa mahanay? Kay for refuge lang. Okay gyapon for refuge, pero sa atong pagka-refuge dinhi, naa gyud moy tumong. Ha? Naa moy goal. So kana nga goal, daganag na ninyo. Bahala naghinay basta kay, di ba, naa may dagan nga jogging lang, di ba? Oh. Pero at least gadagan ka. Naapoy jogging nga gadali. Di ba? Oh, naapoy jogging nga para niya mura ni sa uban galumba na kasadagan. So depende na sa inyong intensity. Oh, sample lang sa kuha. Oh, sa samong gililisan ni Mrs. Ano magdali manguka ng mga project din he. Oh, mga tao diri mura nagkanang nangabukatan. Kung saan mo kuni mga ganahan mo ko mapaspas. Oh, kay og maglangan-langan ta ay malangan pud ang pananawon. Kung malangan ang atong gitinguha nga unta og gipaspas ta gimo ani ay pila na kabulan makaharvest na ta. Na kailangan man. Ha? So mo na not running towards the goal. So kung hinay inyo ang dagan, dugay pud mo makabot. Para ba na mag-drive mo og kining paspas? Kanang way paspas nga way disgrasya. Si sayo mo makaabot? Asa man yung gusto? Gusto naman katamo pahulay. Ha? Oh, ug lang ngayon imo og kuan, dagan, dugay ka makapahulay. Pero paspason nimo dagan, dali ka makabot, dali ka makapahulay. Diba? O tanawa ra gud ninyo sa resulta. Siguro sa mga langayan, inyo hanapod na. Sa ako, paspas yung dagan. Okay. Not running towards the goal. Dayon, not fighting with certainty. Sabot pasabutan na. Ha? Wala kay saktong away ba? Ha? Ug sa boxing pa na, sumbag lang ka nga sumbag, wag kay puntos. Di ba ang boxing, unsay patakaran nila? Ha? Kung dili nimo ma-knockdown, no? Ma-knockout bali ang kaaway, dili ibitan mo patumbang nga di nakasukol sa imo ha. Ug mag-abot mo og 12 rounds, naigtaw lang anonymous decision. Pasabot og kinsay daghang igo mo toy daog. Na karon kay sa imong away sige man kagsumbag sa hangin. Tuwa kay puntos. So pag sumada karon sa imong human sa imong away di na kag oy dong wala man gyud kay nabungtog nga demonyo. Kay pirmi man nimo likayan. O di man nimo sintruhog sumbag. Sa maning mga demonyo. Kani mga demonyo nga nasa atong heart mo nga imong buntugon, mo ni pirmi mo sumbagon, kini akong paggarbusob sumbagog pahawa ba. Mo ni buntugon. So maning not fighting with certainty. Pasabot ba nga imong away way klaro? Di ba? Fight the good fight of faith. Unsay pud pasabot? For example, di atake kag kabalaka. Ay buntugag yun ng kabalaka pinagi sa imong pagsalig. Pasabot nga nawala ang kabalaka sa imong hakay, napulihan na gyud pagsalig. Kana nga maayo nga away. Nabuntog yun nimo ang makapaluyan nimo. Example, mga luoran din he. Gamay lang dungog o gamay lang kuhit ng luod na buntugan ng espiritu sa kaluoran. Di gyud nimo kay palanggaon gyud nimo. Ay, pag sumada wag gyud kay nabuntog. So nimo pag uha karon sa prize. Di ba ningon napulong fight the good fight of faith. Na wala man kay nabuntog. So alkansi gyapon, no? Dayon ikaupat is not subjecting to self-discipline. Na hindi bitaw gyud ka magpadisiplina sa imong kagalingon. For example, gipukaw ka sa ilog alas 3 kadlaw kay paprika, di gyud ka kay lami pagin mong tulog. Wala ka subject ana. Every time nga pagpukaw ang ilohim sa imo, I'm sure, kung wala man gali mo madala og physical nga naay nag-aghat ninyo, no? Kay dili mo gusto mo pailalom og someone, then pailalom mo sa balang spirito. Pailalom mo ni Yeshua. Na og di mo pailalom ni Yeshua. Ha? Di mo gusto magpadisiplina, causes na nga dili mo mabungahon. Ako, salamat na ni Abay Elohim no nga. Ako na atong una di kay ko ka-appreciate na puwersado gyud kang pukahon ka alas 2 pa. Siyempre ulitaw biya kalami pa kay katulog pero mingon sige mag mata na mo. Pero di ay karon nga tiguang nako, idadiran nako. Naka-appreciate mo ka wala pa dai ko giban sa inyo grandma atong bahina. So unsaon lang ka nako pagka-prayerful.
Pila ra man gud na ako sa akong pila ra man gud akong tulog 2 o'clock mata na magyud 2 o'clock. Oh, prayer na dai na. Oh. So nga naman tong napukaw ko sayo. Ay nice self discipline. Nakamo karon. Ha? Ambot lang sa inyong panimalay. Og naabag mo disiplina sa inyong prayer. Naabag yung morning and evening devotion. Naabag mo ana. Naunsa naman niya inyohang ipapattern sa inyong mga anak niya sa dahil sila nay pamilya. So iyahay ra mo tulog. Ha? Iyahay ra mo di makapasalamat sa Elohim. Alkansi mo. One day magmahay ra niya mo ngano wala inyo gi-train. Ako sa akong kabahin no, dili man mga panghinambog na sa inyo ha. Pero unsay training nga ako nakatunan kang grandma, ako ginang gipa-apply sa akong mga anak. Doon naman tayo consideration na kung kaon mo class 4, ganahan pa ni sila tulog. At least naman lang anang adlaw wala gid mo miss ang morning and evening devotion. Kung amang mga anak na kung di mapil og devotion, no, morning devotion, ako na yun na, ayaw lang ka, di ka ka-pray din ha. So, i-establish gini mo nga kinahanglan, obviously personal nga communication ni Abay Elohim, ni Rabbi Yeshua. Kinsay mga anak din nga, pag mata sa buntag, TBE na rin una-una, hala, dito tawag, tutas, pangkaroon, mga bunot dito tas kalabsaan. Kita mga parents, ano inyong mga anak, inyo bagyung gisusig nakapray. Wala. One day, magmahayro niya mo, anong wala mo impose o discipline sila ha. Be honest lang ta. Kinsa man yung mga bata diri mugawas sa balay nga walay prayer. Ikaw, Mary. Ay sister. Ay sister Miling, kini si Bibi mugawas ni sa inyong balay. Nagpray ni wala. Di bisag hindi ka pilog mo kanang imo lang i-check ba nga oy Bibi nagpray ka? Wala. Yun sa pa, be honest lang. Pero makoreksyon na nato, one day, profitable na gyapon sa inyo ha, kung madisiplin nyo. Kaya nga naman, usaw ni sa causes sa unfruitfulness. Sa mga, dire, ingon si tatay, si good ko na, walay prayer. Hala, si Gooding, walay prayer. Ang kinsa pa? Yun na. Ako makasabot ang mga ng bata kay, wala pagit sila, magutang sila muna ka ng itawag na age of accountability ba. Na bitong dili pag nila mahuna-una nga accountable ko, no? Muna ako siyempre kaning mga babae wala man problema sa kuha kay wala man gini sila mo-absent o prayer. Ini akong mga laki mga absinot. So nabutang lang sa kuha nga siyempre ako nahimo baya akong kanang responsible sa dihang edad nako og 17. Wa pa man siya mag 17. So napay consideration, no? Pero dili maguna mo itong pattern. Ano bitong age of accountability ba? Wala na nagpasabot nga kinahanglan moabot gid kag 30 pag ka magmatinud-ano no. Ano bitong times nga naa kay buot nya, naa kay kahadlok nga one day paninglan ko. Age of accountability na nimo, anak edad na nimo nga kanang paninglan na ka. So I hope namo ana kay cause din na nga dili ka mahimong fruitful. So gusto mo nga mabulahan ang inyong mga kanakan, subject to self-discipline. Okay, next is fear of persecution and death like Yeshua, no? Philippians 1:21, again ito, for me to live is Yeshua and to die is gain. Matthew 10:28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. So, pasabot, no nga, man hadlok pa kang lutuson. Hadlok kang lutuson, hadlok kang i-reject. Dayon, di ka gusto nga mamatay sa imuhang mga likes. Nung wala ba na uso karon sa social media, kinahanglan naagi kay likes. So fear of persecution. Then ikaunom is kining stubbornness. Unsa man ang stubbornness? Hardened heart. Kanang gituyo gyud nimo nga magpatig-agyod ka. Abi ninyo bitaw kanang danger bitaw kanang sige na gyud mo badlungon, sige mo correctionan then mo harden mo sa inyong heart. Proverbs 29 verse 1. Ingon diha, he who is open rebuke and harden his neck will suddenly be destroyed and that without remedy. So kuyaw day nang sige bitaw tag if remind then gituyo gyud nimo nga mo harden imong heart. One day mo abot ang situation, moabot ang kalamidad, no? Nga ingon dito, wala na gi-remedy on yang imuhang consequence. Wala na kaayuhan ba? So better not, hindi na mag-harden, no? And unbelieving, then doubt. And ang dili mo to, magduha-duha, causes po na nga di ka mabungahon. Anang magduha-duha ka, maka-provide bagi kang Elohim sa kuha, naabag yung kay future sa Elohim, dirin mo kira, naabag yung kay maayong future, kanalang danig so, that is doubts, na siya. Karolan na ako sa akong kabahin, munang paspas akong dagan kay kabalo na magugo nga fulfillment na gini sa vision. So nganong mag-doubt pa man ko nga naa na may daghang confirmation, nagsunod naman ang provision. So human ani naagi fulfillment sa vision. So wagi pagduha-duha. Sunod na impatience. Yanang sumasa wali ganina ni Kipa nga nakakaton na gi-check patience sa panglaba. Washington.
Ha? Oh. So, yan, kanang impatience, kanang dili mapailubon, dili mapasinsyahon, dayon loss of vision, nawalang pananawon, nawala ang kusog, ay babag na sa pagkadili mabungahon. Ha? So nawala ang imuhang vision. Oh, di ba? Pagkakabig ninyo sa Elohim, unsa may inyong pananawon? Pag gusto mo matinud-anon sa Elohim, gusto mo nga mudagan mga lagad sa Elohim. Na karon nga napamuhatan na ka, nawala na tong imuhang determination sa pagpangalagad. Naluya na ka. Ay pagkaalkansi. Ha? Mo na gingon dito nga hold fast to your confession without wavering. For he who promised is faithful, di ba? Hebrews 10:23 na siya. Oh, hold fast to your confession. Unsay imong gisugid sa una nimong pagkakabig sa Elohim, ayaw gyud na siya kanang sana. Ayaw gyud na siya ibaliwala ba. Hold fast ana hangtod sa katapusan. Siya nga nagsaad, siya nga imong gisaaran is faithful. Ha? Matinud-anon. Okay, next is compromising. Ha? O Romans 12:2, do not conform to the standards of the world, but be renewed by by renewing of your mind, no? Dili ta magpauyod unsay nas kalibutan. So lahi ba yang atong dagan diri? Lahi pud ang dagat sa kalibutan. Sometimes karon wa mo kabantay, no? Daghan na gyud nag-compromise sa kalibutan. Amo na lang magsusi, di lang ko mo kuan basta kay sa kuha daghan akong nangakita sa mga kaigsuonan. Sa inyohang kita nga makaraan, nakita ninyo nga wala man may compromise. Pero ang compromise to ana dito gadagan sa mga anak. So beware mo anak kay kamoy nagtukmod nga ang inyong anak dili mahimong mabungahon. Sama nang hinahinay nagkawala ang inyong spiritual heritage. Ha? Supposed to be dili gipadako sa kampo, supposed to be unta mga lagad gid para sa kampo. Pero uban inyohan nagyong walang ilahang spiritual heritage, lang espirituhan ng panulundon. So kamo na inyohan na pud na. Ha? Okay. Dayon, have not separated from the worldly tradition. So unsay kalihukan sa kalibutan, maapil gyud ka. Ha? Sometimes maayo biya ng reunion, no? Ay, kuan man sa kalibutan kanang pattern man nila. Pero sometimes kung inong ka sa Elohim na ayaw attend dito, yun lang po. Dili kay kada tawag reunion, tuwag yun ka dito. O part niya po na sa being compromiser. Wala pa gid ka maibot gikan sa imuhang mga relatives, di ba? O, si Abraham, kung say gihimo aron ma-bless siya, oy gipabiya ang mga relatives niya. Ato ba yang example si Father Abraham ba ya? O, dito ra gid siya nagpabilin sa yuta sa Kanaan. O sometimes inana ta, no nga once nga mukol nga na reunion, ato apo to present. Hindi po ta masiro. No? Kanya, ubutan ta, usahay, mga silo ta. Na, kinala mo, agi pag mo breaking. Until such time nga, bisang pagway reunion. Ha? Once nga maabot ng restoration, ay, kadali ra i-restore sa ilim ng tanan. Ha? Kamuna niya isunghan. So, test lang na sa inyo, ha? Okay. Dayon, when faith is without works. So, mo lagi na, no? Faith without obedience is dead. Nabitang, tuo ka, Azra ni Yeshua, wala, no problem sa pagtuo. Dito na pag magproblema, o tinuod bagyo kang naay, obedience kang Yeshua. Diyan naman kung matter. So, mingon tag, nituo kang Rabo ni Yeshua nga siya, yun ang atong Savior. Yes, tuo ka. Pero nituo ka nga siya imong Lord. Tagalon. O nituo ka niya, ano wala man kay obedience. Ha? Kanang faith igsoon, nituo ka nga Savior siya. Okay. Nya ang giingon dito sa pulong, Romans 10:9, kinahanglan dili na kay Savior siya. Lord siya nimo. So, kanang Lord siya nimo, kinahanglan naa kay obedience. Na, og diri ra kataman, okay ra kay nang pagtuo, og nasakpan kang Rabo ni Yeshua nga gatinga na ka. Nga dili na ka kanang gitagaan pag kanang opportunity nga makahimo pa kasi kabubuton. Pwede kay na pagtuo nga makahatag nimo kaluwasan. Kay na may ingon ang passage diya nga whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. What if karon? Ha? Oh, dugay na kang nagtuo niya. Yan karon gusto na siya nga nangulitaw si Rabo ni Yeshua nga, uy, anak, kanang himo akong agalon ba sa imong kinabuhi. Nya wa gyud kay ubi-ubi. So mo na giingon diha, faith without works is dead, patay gyapon. So kita natagalog higayon karon sa pag-obey ay use it. Ha? Kay ngano man, aron nga mahimo kitang mabungahon. So mo na ha. O last na ni, no? Or sa may mga signs of unfruitfulness. Unsay mga sinyalis sa pagkadili mabungahon? Klaro, Galatians 5:19-22, the works of the flesh are still manifested in life. So klaro kayo, ha? Unsa man ning works of the flesh? O unsa inyong timailhan nga mahimong hinungdan nga dili na mo mabungahon. So kaniha mo ra may timailhan, once gali nga ga-manifest pa ni sa atong kinabuhi, pasabot igsoon mga babag na sa atong pagkamabungahon. Example lang, kani ingon now the works of the flesh are evident, which are adultery. May adultery. Ha? Napabatay pagpanapaw, pwede ning physical. Ha? Kita nga minyo og naibo pataglaing asawa, that is adultery. Ha?
Oh, ibutang nato, wala ka maibog. Pero sa kalibutan, grabe pa kay kag pangibog, grabe pa kay kag kaning mga tinguha sa kalibutan. That is spiritual adultery. Unsa pag yun? Fornication. Unsa man yung fornication? O sa physical pa ni, wala pag kasal, nagdulog na, that is fornication. Ha? So unsa man ang gitawag to spiritual fornication? Di ba giingnan dito si Esau nga who is a profane and a fornicator. Ano bang nikaon lang og lugaw na himo ng fornicator si Esau? Oh, actually dili gid ingon nga kanang ug sa kuan pa na siya mura lang gisambingay ba. Pasabot sa fornicator kanang bawal unta. Oh, dili pa unta, bali para sa iya nga bawal gid unta to nga iyahang ibaylo ang iyahang birthright sa usa ka iyaho nga lugaw. So sometimes inana ang dating sa fornication baka nang mga gibawal bitaw sa imuha ayaw supaka kay bawal man ayaw tumana, no? Bawal mo lakaw, o puyo. O bawal mo himo ini ayaw imo ah. So, nana, no? Or uncleanness ni mga kahugawan. Di pa kita ma-exempted ani kay physically ang atong kampo, ang atong siguro na uban diri nga limpyo kay sa lawas pero pag-abot sa balay hugawan. Ha? Ga sinampang kol ga kamurichi nga mga kalat. So naa pa gid ni. Licentiousness, kaulagan, idolatry. Oh, siguro uban sa tuwa diri wala naman taga-simbag kining baka. Oh, sa pero ang atong idol ang atong anak. Ha? O nahimo ng idol ang atong anak. Oh, baka yung anak. Oh, sorcery. Ha? Saan ang sorcery? Sabi ninyo kanang vengeance, kanang rebellion, that is sorcery. Nabitang napatay manimalos pata, kanang napatay kanang ni-expect anang tawhanan nga di maayo, that is sorcery gyapon na. Or bang paman naamoy ka ng mga gitutuan din ha. Oh, mga power. Ha? Oh, kisay gat power pa din ha. Oh, sorcery, oh, klaro ka na, ang gitapat sa sorcery hatred. Oh, kay ligot-got, contentions, pakiglalis, jealousies. Saan yung jealousies? Kanang pangabubho. Ha? Oh, kaning pangabubho o kining envy lahi na. Ang envy is kanang naibog ka, no? Nasina kag butang. Pero kanang jealousy, emotion ni siya between husband and wife. Oh. Sato pa, ang bana siluso, ang asawa, silusa, ay og dili na ninyo buhian, di mo makaabot sa langit. Kaya nga nag-ingon diha, those who practice such things will not inherit the kingdom of Elohim. At wag pangabubho, siluso, ay biyahan din na. Oh. Unsa pag yun? Outburst of wrath. Suko, gid ka suko. Di ba? Naging bayang James 1:19? For the anger of man does not produces the righteousness of Elohim. Pwede tang masuko, pero dili nyo grabe yung kasuko. Kasuko nga naay hinungdan. Unsa pag yun? Selfish ambition. Nang ikaw ra gid imo harap yung kaugalingon imo hanggi. Atiman, wala day lain, ha? Say selfie. Kanang selfie kulang na selfish. Dissensions, heresies. Dissensions kini mga panag bahin-bahin. Heresies kanang mga pundok-pundok. Envy, murders, drunkenness, revelries. Okay, so muna ha. Klaro ha. The works of the flesh are still manifested. Then ikaduha, no? Ingon diha, bears bad fruit. Okay, signs of unfruitfulness. So a good tree cannot bear bad fruit, but a bad fruit cannot bear good trees. Ato pa, bad tree means bad fruit po siya. So muna, no? So, ang signs of unfruitfulness, ni bunga o bad fruit. Saan man ang bad fruit? Pareho anang kahoy ba? O for example, kanang itawag na itong makupa. Ni bunga to siya, pero niyang bunga kay giulod. Bad fruit. Ano nang kakao, gwapo kay saan, gwapa kayong gawas mo, pero pag buwak nimo butikol. So muna mga bad fruit. Okay, ikatulo, no fruit. Sa to pa, wala gyud bunga, di ba? Ingon sa Luke 36 verse 9 mo tanang parable na siya ni adtong na ay barren fig tree, no? Giatiman siya og 3 years niya, wa gyud kabunga. May gali kinang hangyo pa ang gardener nga tagailag another chance kay iyang abunuhan. Dili mo bubunga, katito. So pasabot, no fruit, gigamit lang sa yuta for nothing. Using up the ground for nothing. Wa giabot, natural naman bisag ako naman farmers, na ay mga rambutan din dili pamunga, imong nauna putla ng kahoya, sige lagka og tambok. So inana ng mindset. Okay. So judgment of unfruitfulness. Unsa may judgment aning dili makabunga? So walay bunga, Matthew 3 verse 10, pakibasa daw. O karon sa ang atsa gibutang na ngadto sa kamot sa mga kahoy.
busa ang matag kahoy, mawala ka pamunga, kung may bunga, iputol, kung iisa, nato sa kalayo. Oh, so klaro ha. So ang judgment, putlon, then sa katapusan, ilabay sa kalayo. Luke 13:6 and 9, mao gyapon putlon. Hebrews 6:7-8, curse. Tinunglo. Ha? Oh, last verse diya sa Hebrews chapter 6 verse 8. Ang dili mabungahon. Unsay resulta? Ingon diri, for the earth which drinks in the rain that often comes upon it and bears herbs, useful for those by whom it is cultivated, receive blessings from Elohim. But if it bears thorns and briars, it is rejected and near to curse, whose end is to be burned. So, klaro ha? Kung namunga ni siya og mga tunok o mga sampinit, rejected ni siya o near to being cursed. Dool kayo sa pagkatinonglo ug ang katapusan masunog or ilabay sa kalayo. So, klaro na ha? So, mo gini-design. According pa sa John 15:8, nagingon ang pulong, you are my disciple if you bear much fruit. So, ang tinuod nga tinuod-an ni Raboni Yeshua, nagmabungahon yun. Daghan yun kayo o bunga. Okay. So, muna atong human naman yung fruitfulness. So, supposed to be next week is evangelism, no? Pero nalang ko i-insert na teaching about guidelines sa pagwali. So next week, muna itong studihan. So guidelines, unsaon pag-preach sa maayong balita sa pulong.